Mag-aalas 12 na ng gabi pero di ko pa rin matapos ang entry ko sa singing contest na sinasalihan ko sa Facebook page group kung saan member ako. Kanta ni Marcos Sison ang napili kong kantahin at ang title ay, My Love Will See You Through. Nasa bagong bahay ako kumanta, na pinagawa ng sister ko pero di pa tapos. May second floor ang bahay at doon ako sa loob ng kwarto kumanta dahil may soundproof ang kwarto na yun at kahit anong sigaw ang gagawin ko di ako maririnig sa labas. When times get rough. Paulit-ulit kong ginawa ang kanta dahil sumasablay ako sa may mataas na bahagi ng kanta at pumipyok pa ang boses ko. My love. Inis na inis ako dahil pag nag-practice naman ako makukuha ko ang mataas na bahagi na yun pero ngayong final ko sa pagkanta sa harap ng camera ay di ko na makuha at pumipyok pa. Siguro nakasampung beses na akong umuulit sa entry ko na yun hanggang inabot na lang ako ng mga 1:30 ng madaling araw. Nang ulitin ko na sana muli sa pagkanta bigla na lang akong may narinig na maliit na mga tawa. Hinahanap ko kung saan nagmula ang mga tawa na yun pero wala akong nakikita. Nang pagbukas ko sa pinto palabas bigla na lang sumalobong sa akin ang malakas na hangin at narinig ko na may tumatawa. Yumayanig ang bahay sa punto na yun na akala mo may lindol kaya dala na rin sa takot tumakbo na ako palabas at nang nasa banda na ako ng hagdan pababa biglang lumutang sa harap ko ang dalawang maliit na nilalang sabay sabi, Ang ingay mo naman nakaka-estorbo ka. Buti sana if maganda ang boses mo pangit naman. Haha. Dalawang duwende ang lumutang bigla sa harapan ko, ang isa ay puti at ang isa namamaitim. Di ko alam if galit sila o natutuwa kasi nagtatawanan sila pero ang malinaw sa akin di nila gusto ang boses ko. What? Dahil sa sobrang takot tumakbo na ako pababa at muntik pa akong mahulog sa hagdan dahil parang di na nagpantay ang paa ko sa pagtakbo dahil sa takot, buti na lang nakahawak ako sa railings ng hagdan. Nakalabas ako sa bahay ng sister ko papunta sa main house namin sabay kalabog sa pinto. Nay, pakibukas po ng pinto. Nay. Binuksan ni inay ang pinto at gulat na gulat. Anong nagyari anak? Bakit namumutla ka? Tanong ni inay sa akin na takang taka at gulat na gulat sa hitsura ko. Nay, may mga duwende sa bahay ni Inday. Nagkaupong-yudol ako sa pagsagot kay nanay. Heto anak, tubig, uminom ka muna. Inabot ko ang basong tubig na bigay ni inay at sabay lago. Anong nangyari anak? Huninahon ka. Gumagawa ako ng entry ko na para sa singing contest na sinalihan ko sa Facebook. Tapos may dalawang duwende na nagpakita sa atin, isang puti at isang itim na duwende, pinagpuanan at sinabihan pa ako na pangit daw boses ko. Hahaha, natawa si inay sa akin. Inay naman pumatawa din. Hahaha, pasensya ka na anak at nakakatawa naman talaga hahaha. Inis na inis ako dahil pati si nanay tumatawa na rin. Alam mo anak, di mo naman sila masisi, madaling araw na kasi at baka nakaka-estorbo ka na rin sa kanila. Dapat kasi di ka nagpaabot ng madaling araw sa pagkanta hahaha. Totoo ba yun sila inay? Totoo pala ang mga duwende? Alam mo anak, nung bago pa tong bahay natin, nung baby ka palang nagsuggest ang mga kaibigan ko na pitingnan ang bahay natin kung may mga nakatira ba daw na mga engkanto o mga espiritu sa bahay natin at maging sa lupa natin. Sabi ng manggagamot na marunong tumingin sa bahay natin na expert daw e meron daw nakatira sa bahay natin. May mga itim at puti daw na mga duwende pero wag daw tayong mabahala dahil harmless naman daw sila. Sila din daw ang bantay sa bahay natin laban sa mga sakit at mga kamalasan pero ayaw lang daw nila ng maini lalo na sa gabi. Siguro sa ginawa mo na estorbo mo sila kaya pinagleroan ka hahaha.
Bakit anak ano bang kinanta mo at napagsabihan ka na pangit ang boses mo? My love will see you through in IFFO. Siguro na inayan sila sa boses ko lalo na sa mahirap na part sa kanta. Kaya nga ako natagalan dahil sumisimplang ako at pumityok. Hahaha kaya naman pala hahaha. Sa susunod yung madali na lang ang kantahin mo hahaha. Inay naman kinampihan pa ang mga duwende. Ayaw ng sender na banggitin ang name niya pero siya daw ay taga Lapu-Lapu City, Cebu. Nais daw niyang i-share ang experience niya at ikalat na totoo ang mga duwende at gaya din nating mga mapagbiro din sila at ayaw nila ng pangit na boses kasi masakit sa tenga at estorbo sa kanila, kaya if pangit ang boses mo, huwag ka nang magpagabi masyado sa pagkanta. Hanggang sa muli, and if may kwentong kababalaghan kayo o horror or nakakatakot na experience sa buhay nyo, just email me. And please don't forget to subscribe my YouTube channel BIMUSIC and press the notification bell for my new updates. Salamat!